Good morning, Kapaw-Paw. Welcome to my vlog. Welcome to my live. Charot, ngayong araw na to. Back to work na naman tayo kahit maungan. Bawal tamarin para sa kinabukasan. So mga Kapaw-Paw, meron kaming isang customer na nagpabook for full grooming. Meron siyang 4 na aso at 1 pusa. Na sobrang aantot naman mga Kapaw-Paw. Sobrang baho. At saka ang dungis-dungis nila. Kawawa naman sila. Anyway mga Kapaw-Paw, alam niyo ba sa Islam may mga alituntunin at paniniwala na naglilimita sa pakikipag-ugnayan sa mga aso, lalong-lalo na sa mga Arabic dito sa ibang bansa. Na talaga naman pinagbabawal sa kanila mag-alaga ng aso, pero hindi naman lahat. Kasi lalo na sa ilang mga aspeto ng kalinisan at ritual na pagdarasal, ang pangunahing dahilan ay ang paniniwala na ang laway ng aso ay tinuturing na marumi, na tinatawag na najas. Dahil dito, ang mga Muslim ay pinakayuhan na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga aso, lalo na kung ito ay nagdudulot ng kontaminasyon sa kanilang mga damit o katawan bago sa pagdarasal. Alam mo ba, ang mga Muslim, kapag naligo at nahawakan ng aso o nakahawak ng aso, kailangan ulit nilang maligo. Pero gayon pa man, mahalagang tandaan na hindi lahat ng Muslim ay pari-pareho ang pananaw tungkol sa mga aso, kasi dito sa Bahrain may nakikita din naman ako na nag-aalaga ng mga aso. Mostly, hindi naman lahat, kasi mostly ang inaalagaan ng mga Arabic dito talaga pusa. Diyos mo, Kapaw-Paw, kapag nakita niyo kung paano nila itrato ang mga pusa, hindi kayo maniniwala, mas mahal pa ang pagkain nila sa tao. Dito ang pusa, mga prinsesa, mga Kapaw-Paw, nakakainggit. Meron talagang nag-i-spend ng 100 or 1,000 para lang sa mga gamit ng mga pusa. Lalong-lalo na yung mga gagandang breed. At saka nililiguan nila dito yung pusa. Alam niyo ba, Kapaw-Paw, dati hindi ako makapaniwala na nililiguan nila yung pusa, kasi sa atin, di ba, may paniniwala tayo na kapag pinaliguan mo ang pusa ay talaga namang lilipakan tayo, at saka yun yung kasabihan ng mga matatanda. Natatawa nga ako pag naalala ko, mga Kapaw-Paw, nung bata pa ako, talagang sinisermonan kami ng lola namin kapag nakita niya binubuhusan namin ng tubig yung pusa. Pero dito, umulan bumagyo, mga Kapaw-Paw, pinapaliguan talaga nila. At saka, Kapaw-Paw, hindi lang yun, sa Islam ang pusa ay tinuturing na malinis na hayop. May mga kwento na mga hadith, mga sinasabi at ginagawa ni Propeta Muhammad na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga pusa. At hindi lang yun, mga Kapaw-Paw, ang mga pusa ay mas madaling alagaan kumpara sa ibang mga hayop tulad ng aso. Hindi sila nangangailangan ng masyadong maraming atensyon at pwedeng maiwan ng mag-isa sa loob ng ilang oras o sa bahay. Diba? Hindi gaya ng mga aso na kailangan mo silang turuan at bantayan. Kasi ang mga aso, hindi katulad ng pusa. Gayon pa man, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga Muslim ay may parehong pananaw tungkol sa mga aso. May mga Muslim na nag-aalaga ng aso, lalo na kung ito ay para lang sa mga layunin ng seguridad o bilang mga alagang hayop. At may mga komunidad na mas bukas sa ideya ng pagkakaroon ng aso. Ang pag-unawa sa mga paniniwala at tradisyon ng bawat isa ay mahalaga upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa. Yun lang, Kapaw-Paw. Thank you for watching. Please support my video, like and share. Bye-bye!